Okay, so darako po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at nandito pa rin po tayo sa ating pong short series doon po sa mapapalad na itinuro ng ating Panginoon nung siya ay nangaral sa ibabaw ng isang burol. At pinamagatan po natin ang ating pong sermon this afternoon, Blessed Peacemakers. Blessed Peacemakers. At ang text po natin ay Matthew chapter 5 verse 9. Ito po yung pangpito sa mga mapapalad or the seventh beatitude. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia translation, Matthew chapter 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. So nung nakaraang Sunday ay binigyan natin ng diin sa ating pong introduction and even in the body of the sermon itself na ito pong mga beatitudes na ito pong mga mapapalad na ito ay konektado po sa isa't isa in the sense that one comes after the other but also that one results to another. So hindi mo po pwedeng ipaliwanag ang isa na hiwalay sa isa sapagkat ang isa ay nakarugtong sa isa at ang isa ay bunga o nagbubunga ng mga sumusunod pa sa kanya. So the first three are foundational for the last three. Hindi po pwedeng mag-exist yung huling tatlong mapapalad kung wala muna yung unang tatlong mapapalad. At syempre, hindi po gugulong ang mga mapapalad na ito o hindi po magiging makatotohanan kung wala po yung nasa gitna. Diba? Sabi po doon, mapalad silang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. So sila po na mga nakaranas na mabusog ng Diyos ay mga aktibong gumagawa ng katuwiran. Yun yung ating pong sinabi. So yung pong mga nakaranas ng satisfaction from God are now active workers of righteousness. Meaning, hindi lang po sila nagtataglay ng mga katangian na maka-Diyos, kundi sila rin po ay nagiging banal sa kanilang pamumuhay at dahil sa nagiging banal sila sa kanilang pamumuhay, nagiging pagpapala sila sa kanilang mga kapwa-tao. This, I believe, is how we should understand the last three beatitudes. Sila po na mga mapapalad na may tamang pagkaunawa sa kanilang pangangailangan sa Diyos at nabusog ng Diyos o nasatisfy ng Diyos ay magiging mga mahusay na kasangkapan ng Diyos para dalin ang pagpapala sa ibang mga tao. Those who are blessed will be the channels of God's blessings towards other people. There is no better test of one's claim of faith in Christ than this. So kung gusto mong matest kung talagang Christian ka, isa sa mga pamamaraan ay makikita mo na ikaw ay nagiging kasangkapan ng Diyos para mapagpala ang ibang tao. Hindi yung other way around, na ikaw yung tumatanggap lagi ng pagpapala mula sa ibang tao. Kundi dapat ikaw, bilang anak ng Diyos, maging channel of blessing sa ibang mga tao. Gusto ko i-summarize yung ating pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. Those who are blessed with the peace of God will become the bringers of God's peace to others. Ulitin po natin. Those who are blessed with the peace of God will become the bringers of God's peace to others. Silang mga nakaranas at tumanggap ng pagpapala ng kapayapaan mula sa Diyos ang magiging mga tagapagdala ng kapayapaan ng Diyos sa ibang mga tao. So meron po tayong dalawang mahalagang punto na bibigyan natin ng diin. Una, the stern prerequisite. The stern prerequisite. And the second is the sublime benefit. The sublime benefit. So tingnan po muna natin yung una, the stern prerequisite. Ginamit ko po yung salitang stern sapagkat ito po ay strict and demanding
na mga prerequisites or qualification bago ang isang tao ay matawag natin na tagapagpayapa or peacemaker. So dumating na po tayo sa pangpito sa mga mapapalad. Nakatulad din naman ng mga nauna na naglalarawan ng kung sino nga ba ang totoong born again. Nangangahulugan po ito na mga katangian na ito ay dapat katangian ng mga taong totoong nakaranas ng kaligtasan dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po optional itong mga behavior na ito. Hindi po optional yung maging poor in spirit. Hindi po optional yung maging meek. Hindi po maging optional yung mag-mourn dahil sa iyong kasalanan. Hindi po maging optional yung mauhaw at magutom sa katuwiran. Hindi po optional yung maging maawain. Hindi po optional yung pong maging tagapagpayapa. No? Ang lahat po ng ito ay necessary qualities ng mga totoong born-again Christian. Or pwede nating sabihin na ang lahat ng totoong born-again Christian dapat nagtataglay ng mga katangian na ito. It normally comes out every time we deal with people. Hindi po tayo naging Christian tapos nagkulong sa mga kuweba. O kaya ay tumira sa mga bundok para malayo na po tayo sa society o wala na tayong kinalaman sa mga tao. Hindi po. Tayo po ay iniligtas ng Diyos para magkaroon po tayo ng mas maraming pakikipag-ugnayan sa mga tao sa mundo na ito. At sa ating pakikipag-ugnayan, pinapakilala natin sa kanila kung sino tayo at pinapakilala rin natin sa kanila kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. It is how we are expected to behave wherever we are. So dahil Christian ka, dapat taglay mo yung lahat ng katangian ng mga mapapalad na ito sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar kung saan ka naroroon. Pero ano nga bang ibig sabihin ng maging tagapamayapa? Ano nga bang ibig sabihin ng maging peacemaker? Now, if this is just like the rest of the Beatitudes, then ang ibig sabihin nito, hindi po ito pangkaraniwan na tagapagpayapa. Alam natin na may mga tagapagpayapa, no, na tinatawag, halimbawa, ang gobyerno para makipag-usap sa mga makakapangyarihang tao ng mga bansa para hindi na sila magtalo, ano, and so on and so forth. Pero I don't think yun po yung tinutukoy ng Panginoon dito na tagapagpayapa eh. Kung ito po ay katulad ng ibang mga mapapalad na sinabi ng Panginoon sa mga nauna nating pinag-aralan, ibig lang sabihin, this is something extraordinary. Hindi po ito pangkaraniwan. We explained repeatedly na yung pong mga beatitudes o yung pong mga mapapalad ay bunga ng pagkilos at pananahan ng banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawin ng tao sa kanyang sarili na maging tagapamayapa. Kailangan maging born again muna siya at manahan sa kanya ang banal na espiritu nang sa gayon ang banal na espiritu ang siyang gagawa sa kanya na maging tagapamayapa. So yun po yung tinuturo nitong pong mga mapapalad na ito. To become a peacemaker, one should be more than just someone who understand the term. No? Hindi lang yung alam mo ibig sabihin ng peace, alam mo ibig sabihin ng peacemaker, pwede ka nang maging peacemaker. So try po natin na i-decipher kung anong ibig sabihin ng peacemaker. And then afterward, mag-decide po tayo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na dapat gawin ng isang peacemaker. So una, tinang natin, what being a peacemaker does not mean. So yun po muna nang tingnan natin. Ano ba yung hindi ibig sabihin ng pagiging peacemaker? So, pangkaraniwan, pag sinabi po nating kapayapaan, ang pakahulugan natin ay kawalan ng gulo. Di ba? Kawalan ng away. Pagtigil ng anumang sigalot. Pagtigil ng anumang digmaan. Yan ang pagkaintindi natin sa salitang peace o sa salitang kapayapaan. Well, totoo naman na kasama yun sa ibig sabihin ng salitang peace o salitang kapayapaan. Pero palagay ko, hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang mapapalad ang mga mapagpayapa o mapapalad ang mga tagapagpayapa. Kasi
totoo, maraming ibig sabihin ng kapayapaan sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, meron pong mga tao na relatively unconcerned. Yung pong mga tao na hindi sila mapakialam sa ibang tao. Ito pong mga tao na ganyan, yung mga hindi mapakialam, hindi mapanghimasok sa buhay ng ibang tao, most likely, they will not get into trouble. Di ba sila yung mga tao na tahimik? Sila yung mga taong payapa. No? Sila yung mga taong hindi mo makikita nakikipag-away. He is one who easily detaches himself from the rest at the slight detection of disagreement. Makikita mo siya na nakikipag-usap, nakikipagtawanan, makikita mo siya na nagpapatawa rin paminsan-minsan, pero pagka nakikita niya na parang nagiging seryoso na yung sitwasyon, makikita mo na unti-unti na siyang lumalayo. Unti-unti na siya dumidistansya. May mga ganong klase ng tao. Yan ba yung tinutukoy ng Panginoon ng mga tagapagpayapa? Yan ba yung mga yung tinutukoy na mapagpayapa ng ating Panginoon? Palagay ko hindi. Totoo rin naman na may mga tao na natural na ipinanganak na mapasensya. Napakahaba ng pisi. Yung po mga tao na okay sa kanila yung lahat ng tao, tinatanggap nila ang lahat ng tao, very accommodating sila sa lahat ng tao. Hindi siya judgmental. No? Tinatanggap niya kahit na sino, hindi siya namimintas, sasama siya sa grupo, siya yung madalas na tinatawag dahil very extreme ang kanyang personality pagdating sa fluidity. Kaibigan niya ang lahat, no? At kaaway siya ng wala. Ito ba yung tinutukoy ng Panginoon dito na mapagpayapa? Yung mga likas na ipinanganak na mapasensya at accommodating sa kanilang kapwa? I don't think so. Meron din namang mga tao na, alam mo yun, yung appeaser kung tawagin. May mga taong ganon. Siya yung laging tinatawag para mamagitan pag kami nag-aaway sa kanyang tropa. No, siya yung tipo ng tao na lagi niya pinapakinggan yung bawat panig, pantay ang kanyang pagtrato sa sinumang tao at sa anumang sitwasyon. Siya yung nagre-reconcile sa mga grupo para magkabati-bati sila. May mga taong ganyan. Pero ito ba yung tinutukoy ng Panginoon na mapagpayapa? I don't think so. How about yung mga loners? Mga malungkutin, yung mga alam mo yun, yung mga self-absorbed people. Yung mga gusto na lang nila mapag-isa. Diba? Definitely, mapayapa yung mga tao na yan dahil sila lang ang iniisip nila, ang sarili lang nila ang kanilang iniisip. Wala silang social interaction, wala silang pakikisalamuha sa tao. Siyempre, pagka wala kang pakikisalamuha, walang friction. Wala kang makakaaway, wala kang makakabangga, walang conflict. Diba? Mapayapa ang buhay. Ito po yung mga tao na pinapakialaman lang nila yung kanilang sariling buhay at hangga't maaari ayaw nilang magkaroon ng connection sa ibang tao. Lalo, ayaw nilang makialam sa buhay ng ibang tao. Ang Panginoon ba, nung sinabi niya mapalad ang mga mapagpayapa, iniisip niya yung mga ganitong klase ng tao, yung mga loner, yung mga mapag-isa? I don't think so. If the Lord included being a peacemaker in the list of beatitudes, ako naniniwala there's something deeper that we need to explore. Nung sinama ng Panginoon yung salitang mapagpayapa dun sa listahan ng mga mapapalad, merong tinutukoy ang Panginoon na higit pa sa mga pangkaraniwang katangian ng mga tao na ipinapanganak sa ibabaw ng mundo. Meron. So tingnan natin yung pangalawa. So kung hindi po yan ang tinutukoy ng Panginoon, nung sinabi niya yung mapapalad ang mga mapagpayapa, ano yung tinutukoy niya? So tingnan natin yung pangalawa. What being a peacemaker does mean? What being a peacemaker does mean? Dito po sa mundo natin, pamilyar tayo doon sa tinatawag na digmaan. War. I mean, hindi lang pag sinabi yung salitang war ay yung pong nagpapatayan ng mga bansa. No? Hindi lang po yung ibig nating sabihin sa salitang digmaan. Kasi ang totoo, marami pong nangyayaring digmaan sa ating mundo
at sa ating society. At ako, maniniwala ako na mag-agree kayo sa akin na sa mundo na ito, wala talagang lasting peace eh. Wala talagang deep penetrating peace. Bagamat mayroong relative peace, pero walang permanent peace. Ang gobyerno natin, halimbawa, walang tigil po yan sa pakikipagdigma laban sa krimen. Diba? So, parang kailan lang nabasa ko na bumaba daw po yung crime rate sa Pilipinas no, nung namuno si Pangulong BBM. Yun po ang sinabi ng PNP. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Kasi pag nanood ako ng balita, parang lalong dumadami ang krimen. No? At hindi po nababawasan. So ang gobyerno po natin, lagi siyang lumalaban sa krimen. Dapat. Kasi yun ang katungkulan niya, di ba? Kaya nga siya nilagay ng Diyos para maging pinuno ng mga bansa. Dahil una, para ipatupad ang batas. Pangalawa, syempre, labanan ng mga kriminal. Yung mga tao po, yung mga pangkaraniwang tao, lagi silang nag-aaway. 'Di ba? Lagi nilang iginigiit yung kanilang sariling karapatan. Lagi nilang pinaglalaban yung kanilang karapatan. 'Di ba giyera din 'yan? 'Di ba? Sa palengke lang. No, pag pumunta ka nagbabangayan ng mga tao, pinipilit ang kanilang sarili. Sinabi nung nagtitinda, ito ang presyo. Ang sabi ng bumibili, ganito ang gusto ko. Sino ba ang masusunod? 'Di ba nag-aaway sila? No, giyera din 'yan. Ano? Pangkaraniwang mga tao, may giyera din, meron hindi pagkakasundo. Meron pong mga tao na nag-aarmas para ipilit ang kanilang mga paniniwala ng pagkakapantay-pantay ng tao at ng pagiging makatarungan para sa lahat. Nakikipaglaban sila, nagtatago sila sa mga bundok, nagtatago sila sa mga kagubatan, at nakikipaglaban sila sa gobyerno. Giyera din yan. Tingnan niyo po yung karaniwang pangkalagayan natin pagdating sa buong mundo. Yung pong digmaan sa pagitan ng bansang Russia at saka Ukraine, di pa rin po talagang tapos eh. Hanggang sa kasalukuyan, tuloy pa rin. Ang bansang China ay nagpahayag na handa silang makipagdigma sa sino mang bansa na makikialam sa kanilang pagnanais na angkinin ang lahat ng teritoryo sa Southeastern Seas. Diba? So gusto nilang sakupin ang lahat ng dagat at lahat ng mga isla. At kung sino man ang makikialam sa kanila, ano sabi nila, handa silang makipagdigma sa kanila. Kahit po sa mga korporasyon, nagdidigmaan din sila. Ano? Nag-aaway-away din sila at yan ay hindi po natatapos. Regular pong nangyayari yan. Ngayon, nung sinabi po ng Panginoon at nananawagan siya sa mga tao na maging tagapagpayapa, iniisip po ba niya na alisin ang lahat ng itong binanggit ko na klase ng digmaan sa ibabaw ng mundo? Is the abolition of these kinds of wars the objective of the people who are called peacemakers? Ito po ba yung mga tinatawag na peacemakers? Siyempre, gusto natin na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng binanggit ko na digmaan. Gusto nating wala yan. Gusto natin talagang magkaroon ng kapayapaan. Pero ang tanong magkakaroon nga po ba ng totoong kapayapaan sa ibabaw ng mundong ito? Magkakaroon nga ba talaga ng lasting peace sa ibabaw ng mundo na ito? Now, pagka pinag-usapan natin yung salitang peacemaker, sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mapagpayapa. Kailangan nating tingnan yung Bible kung anong ibig sabihin ng salitang peacemaker. Yung pong salitang peace na ginamit dito ay galing po sa isang salita sa Biblia na kung tawagin ay shalom. Kung narinig niyo po yung salitang shalom. Diyan po kinuha ang salitang peace o kapayapaan. It is a comprehensive term encompassing well-being, wholeness, and harmony with God and others. So pagka nakarinig po kayo ng isang tao na binati kayo ng shalom, siya po ay nagwi-wish para sa inyo, hindi lamang po ng absence of trouble in your life. Kasama yon na pag sinabi niya shalom, mawalan ka ng problema sa buhay. Yun ang kanyang wish. Pag sinabi niya yung salitang shalom sa inyo. Pero, pagka isang Hudyo ay gumamit ng shalom, hindi lamang po siya nagwi-wish na mawalan ka ng problema. Nagwi-wish siya na magkaroon ng kapanatagan ng buong pagkatao mo.
He is wishing a complete wellness for your entire being. Yun po yung ibig sabihin ng shalom. Complete, whole. Yung kabuuan ng pagkatao mo, maging maayos. So kasama na dyan yung katawan mo, pag-iisip mo, damdamin mo, yung pagpapasya mo sa buhay, lahat yung buong pagkatao mo maging maayos. Yun yung ibig sabihin ng shalom. Yun yung ibig sabihin ng salitang peace na ginamit dito ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pag ang Christian ang gumamit ng salitang shalom, mas malalim ang ibig sabihin. Pag ang isang Christian ang bumati ng salitang shalom, hindi lamang po siya nag-greet o nagwi-wish, kundi siya ay nagiging agent of peace. Pag isang Christian nagsabi sa isang tao, shalom, or may God's peace be with you, siya mismo ay gumagawa ng paraan para magdala ng kapayapaan. In other words, he does not simply remain passive and content in just praying for peace para dun sa tao na kanyang sinasabihan ng shalom. He is one who is actively involved in pursuing peace for that person. Nagiging agent of peace yung Christian. Tayo yung nagiging daan para dalhin yung kapayapaan sa Kanya. Kaya nga ginamit ng Panginoon yung salitang peacemaker. Notice yung salitang peacemaker sa English is a compound word. Ibig sabihin ng compound word, it's composed of two words. Peace at saka maker. Peacemaker. So ang ibig sabihin nito, yung tinutukoy ng Panginoon na peacemaker, hindi lang siya magdadala ng kapayapaan, kundi siya mismo yung magiging daan ng kapayapaan. Kikilos siya para maging instrumento ng Diyos ng kapayapaan para sa kanyang kapwa. So medyo mabigat, di ba, yung sinabi ng Panginoon na mapagpayapa. Pagkat ikaw dapat ay magbigay ng kapayapaan, hindi maging dahilan ng gulo. No? Pagka nagiging dahilan ng gulo ang isang Christian, parang tinatalikuran mo yung tawag ng Panginoon sa iyo na maging tagapagpayapa ka o maging peacemaker ka. Now, in order for us to become a peacemaker, in order for us to become an active agent of peace, marami tayong kailangan ni-sacrifice. Hindi po ito madali. He will have to give up what he desires from himself if he wants to become a peacemaker. Kailangan isuko niya yung kanyang pagiging makasarili. Natatandaan nyo, sinabi ko na yung unang 3 mapalad ay nagiging resulta yung huling 3 mapalad. So ibig sabihin, yung pong mga tagapagpayapa, sila po yung mga taong tinatawag ng Panginoon na meek. Diba sabi, blessed are the meek, yung pangatlong blessed o yung pangatlong beatitude. Blessed are the meek for they will inherit the earth. Yun ang sabi doon sa Beatitude number 3. Yung pong Beatitude number 3, yung prerequisite sa Beatitude number 7. At ano yung Beatitude number 7? Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. So, ibig sabihin, yung pong mga tagapagpayapa, kailangan meek. Ayun ang tanong. Anong ibig sabihin nun? Pagka ikaw pala ay peacemaker, kailangan ay mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi kawawa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi po yun ang ibig sabihin, kundi mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka mayabang. Hindi ka mapagmataas. Kasi sinabi ng Apostol Pablo dun sa Philippians chapter 2, ituring mo yung kapwa mo na higit kaysa sa'yo. Yun ibig sabihin ng humility. If they want to become peacemakers, they must be humble. They must be meek. They must be gentle. Hindi lamang po ibig sabihin nito na itinuturing mo yung iba na higit sa iyo, kundi pinaprioritize mo yung benefit ng iba bago ang sa sarili mo. Yun po yung ibig sabihin ng meek. Yun po ang ibig sabihin ng humility. Di ba sabi, kung papaanong ang Panginoong Hesus ay kapantay ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi siya ay nagpakababa. Yun po yung ibig sabihin ng humility. Meron kang dahilan para magyabang, meron kang kayang ipagyabang, pero pinili mo na hindi ito ipagyabang. Pinili mo na ibaba ang iyong sarili. So sinasadya po ang pagiging mapagpakumbaba. No? Sinasadya, hindi ka pinapanganak na mapagpakumbaba. No? Ang pagiging mapagpakumbaba ay bunga ng Espiritu sa buhay natin,
ito ay bagong puso natin na nakikita sa gawa. Pinaprioritize natin ang kapakanan ng ibang tao, kaya nga ginagawa natin sila ng mabuti. That requires a lot of honesty as well. Di ba? Bakit ko nasabi? Kailangan mong maging honest kasi pag sinabi mo na naintindihan mo yung sarili mo, dapat naintindihan mo din yung ibang tao at naintindihan mo din ang kondisyon ng mundo sa paligid mo. Dapat naintindihan mo bilang isang peacemaker na ang mundo na ito magulo. Ang mundo na ito hindi po bumubuti. Ang mundo na ito ay laging sumasama araw-araw. A peacemaker is one who admits that his world is in chaos, hindi dahil meron digmaan ang Russia at Ukraine o ang China sa ibang bansa o ang ICC laban sa Pilipinas and so on and so forth. Hindi po yun yung pinag-uusapan po natin na digmaan. Kundi ang mundo na to, meron siyang digmaan laban sa Diyos. Ang mundo ng mga makasalanan ay merong digmaan laban sa Diyos. At kailangan, kung peacemaker ka, naiintindihan mo yan. You should be honest enough to admit na ang mga tao sa mundo na ito, kaaway nila ang Diyos. At wala silang totoong kapayapaan, maliban na lamang na maging mananampalataya sila ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mga tao sa mundo na ito kung hindi muna sila magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Yan ibig sabihin ng pagiging peacemaker. Kaya nga, a peacemaker in the mind of the Lord is one who brings the message of God's peace to the world. Hindi lang niya nakikita na magulo ang mundo, pero siya bilang peacemaker, dadalhin niya ngayon yung mensahe para yung mundo na to maging mapayapa sa Diyos. Natandaan ninyo yung mensahe ng anghel doon sa Luke chapter 2. Pinag-usapan natin to sa Bible class kanina. Ang sabi doon sa Luke chapter 2 verse 14, ito yung pagkatapos na kausapin ng anghel ang mga pastol, siya ay bumalik sa langit at sumama sa mga host of angels. Diba? At yung mga angels na yon, napakaraming mga angels, sabay-sabay silang nagdedeklara. Sinabi sa Luke chapter 2 verse 14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa lupay kapayapaan. So ang kapayapaan na pinag-uusapan natin ay yung kapayapaan na buhat sa langit na dumating sa ibabaw ng lupa. Ang kapayapaan na pinag-uusapan natin ay yung kapayapaan na galing sa Diyos na ibinigay sa mga tao. At sila na mga nagdadala ng kapayapaan, sila na mga peacemaker, sila muna yung mga unang naka-experience ng kapayapaan ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging peacemaker kung hindi mo muna na-experience yung peace of God. So kailangan, yun muna ang isa sa mga matintindi at demanding na prerequisite. Paano mo dadali ng mensahe ng pakikipagkasundo kung ikaw muna ay hindi makikipagkasundo sa Diyos? Therefore, yung pong peacemaker na tinutukoy ng Panginoon dito, na-reconcile muna sa Diyos. Pansinin niyo, sabi ng mga anghel, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Diba? Blessed are the peacemakers. Diba? Mapalad ang mga mapagpayapa. Sila yung mga kinalugdan ng Diyos. Sila yung mga nakaranas ng kapayapaan ng Diyos. Sila yung unang mga nakaranas na maipagkasundo sa Diyos. Sila yung mga totoong peacemaker. Anong sabi dun sa Ephesians chapter 2 verses 14 to 16? Pakinggan niyo po. Ang sabi diyan, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ng dalawa. Ang dalawa naging isa. Sa gayoy, gumagawa ng kapayapaan at kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Ito po yung tinutukoy nating digmaan ng isang makasalanan laban sa Diyos. Isa lang ang paraan para mapagkasundo sila. Isa lang ang paraan para magkaroon sila ng kapayapaan. Yun ay sa pamamagitan ni Jesucristo, na siyang nag-alis ng alitan. Sabi niya,
sa pamamagitan nyo ng kanyang krus. Pinatay niya ang alitan. Napaka-vivid nung description. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili sa krus, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinatay niya ang alitan sa pagitan ng makasalanan at ang Diyos. Kaya nagkaroon ng kapayapaan. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para dumating ang kapayapaan mula sa langit papunta sa lupa. Pinadala niya yung kapayapaan. Pinadala niya si Jesus na siyang kapayapaan para may pagkasundo ang tao sa Diyos. Sila ang mga totoong peacemaker. Sa pamamagitan ni Jesucristo, matatapos ang digmaan laban sa Diyos at sila ng mga nakasumpong ng kapayapaan sa Diyos, nakaranas ng kapayapaan ng Diyos, magiging kaibigan ng Diyos. Ngayon naman sila ang magiging mapagpayapa ng Diyos. Ito po yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na blessed are the peacemaker. So kung gusto mong maging tagapamayapa, kailangan ka munang magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Kung gusto mong maging tagapamayapa, kailangan makamit mo muna yung kapayapaan na galing sa Diyos. So this is the first point. So tingnan po natin yung pangalawa, the sublime benefit. The sublime benefit. Totoo na mahigpit at demanding ang prerequisite, pero para sa mga nakaranas ng kapayapaan ng Diyos, merong matinding benepisyo na naghihintay para sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo nung sinabi niya yan? Dalawang bagay ang gusto kong i-share sa inyo. Una, it is a status we receive from God. It is a status we receive from God. So that's the first meaning of sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Pangkaraniwan, pag sinabing benefit, diba, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, meron kang benefit na tinatanggap bilang isang empleyadong nasa kontrata ng pagtatrabaho para sa kumpanya na yon. So, ang benefit ay isang right o karapatan na pinaghirapan ng isang empleyado. Kaya niya ini-enjoy. Halimbawa, yung benefit ng bakasyon, paid leave, o kaya naman ay yung benefit ng paid sick leave. Diba? Nagkasakit, di makakapasok. Pwede siyang hindi pumasok pero may bayad pa rin. Tawag po doon ay sick leave benefit. So yan ay mga pinaghirapan at ini-enjoy dapat ng isang empleyado na nagtatrabaho para sa isang kumpanya. Pero nung sinabi po ng Panginoon dito na sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos, ito po yung klase ng benefit na hindi po pinaghirapan ng tao. Ito po yung benefit na hindi po pinagtrabahuhan ng sinuman. Yung pong tawagin ka na anak ng Diyos ay isa pong kalagayan na bigay ng Diyos sa isang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. Ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagtrabahuhan yung tawagin ka na anak ng Diyos. Yan ay binigay sa iyo ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. In other words, hindi natin ginagawa yung sarili natin na anak ng Diyos. Rather, ang Diyos ang gumagawa sa ating anak niya. Ulitin ko ha. Bagamat benefit yan ng isang peacemaker na siya'y tawaging anak ng Diyos, hindi niya pinaghirapan yon. Kapagkat hindi niya kailanman ginawa ang sarili niyang anak ng Diyos. Ang gumawa sa kanya na anak ng Diyos ay Diyos. Pakinggan yung sinabi dun sa John chapter 1 verse 12 and 13. Ang sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Nakita mo? Yung pong tawagin tayong anak ng Diyos ay hindi po dahil tinanggap natin si Jesus sa ating puso, kundi ipinagkaloob sa atin yan dahil sa ating pagsampalataya kay Jesucristo.
Maliwanag na ang pagiging anak ng Diyos dito ay hindi po isang karapatang pinaghirapan, kundi isang karapatang pinagkatiwala. Ibinigay. Ngayon, mahalaga po yung matawag tayong anak ng Diyos. Kasi kung pag-aaralan mo yung kasaysayan ng salita na, yung mga salitang anak ng Diyos, babalik ka sa Genesis. Alam niyo po ba kung sino yung kauna-unahang tao na tinawag na anak ng Diyos? Si Adan. Doon sa Luke chapter 3 verse 38, doon sa tinatawag na listahan ng mga talaan ng mga salinlahi o genealogy, makikita mo doon tinawag si Adan na anak ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Bakit tinawag si Adan na anak ng Diyos? Now, this is very interesting. It only means that bahagi pala ng Diyos nung nilikha niya si Adan at si Eva na magkaroon ng maraming mga anak ng Diyos sa ibabaw ng mundo sa pamamagitan ni Adan at saka ni Eva. Natandaan ninyo nung inutos ng Diyos kay Adan at kay Eva na humayo kayo at magpakarami at punuin ninyo ang mundo. Natandaan niyo yun? Sinabi sa Genesis. Inutos siya ng Panginoon kay Adan at kay Eva bago ang Genesis chapter 3. Anong ibig sabihin? Bago nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, plano na ng Diyos na dumami ang tao at tawagin niya ang mga ito na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Adan at saka ni Eva. Ibig sabihin, manganganak si Adan at si Eva ng mga taong walang kasalanan. Kung hindi sila nahulog sa kasalanan doon sa Genesis chapter 3. Kaya lang nahulog sila. Diba? Natukso sila. Ngayon, dumami pa rin ang tao sa ibabaw ng mundo, pero hindi na po tinatawag na anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang lahat ng taong pinapanganak sa mundo na ito, tinatawag na anak ni Adan, pero hindi anak ng Diyos. Galing sa lahi ni Adan, pero hindi galing sa lahi ng Diyos. Bakit kamo? Sapagkat ang lahat ng tao na ipinanganak pagkatapos ni Adan at ni Eva ay mga taong makasalanan. Mga taong rebelde. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang mga taong walang kaugnayan sa Diyos, ang tawag sa kanila, anak ng kapuotan. Anak pa rin ang mga tao sa ibabaw ng mundo, pero hindi anak ng Diyos. Anak ng kapuotan. Mga anak na masuwayin. Magkakaroon pa rin ng maraming anak sa ibabaw ng mundo. Pero alam niyo kung anong ginawa ng Diyos sa mga ipinapanganak pa rin na tao sa mundo? Gumawa ang Diyos ng paraan para silang mga ipinanganak sa kapuotan, maligtas. Papaano? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo, nabuhay, namatay, at muling nabuhay, natapos siya ang paraan ng kaligtasan na gusto ng Diyos. Kaya ngayon, dumadami pa rin ang mga anak ng Diyos, hindi nga lang sa pamamagitan ng lahi ni Adan, kundi sa pamamagitan ni Jesus. There will be children of God not by human generation, but through the Spirit's regeneration. Kailangan ma-born again. Kailangan maipanganak muli. Diba? Magiging anak pa rin ng Diyos. Kaya lang, kailangan kumilos muna ang Diyos para yung tao na yon maging anak niya. Diba? Kung noon, hindi nahulog si Adan at si Eva, magiging anak ng Diyos sa mga ipinapanganak nila dahil ipinanganak sila sa pamamagitan ni Adan at ni Eva. Kaya lang dahil nagkasala na yung unang couple, lahat ng ipinapanganak ngayon kaaway na ng Diyos. Pero dahil sa gospel, dahil sa Panginoong Hesukristo, pwedeng yung mga anak ng kapuotan maging anak ng Diyos. Kaya yung pagiging anak ng Diyos ay kaloob. No? Ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Those who will believe in Jesus Christ and will surrender his life to the lordship of Jesus Christ will become a child of God. Sila lamang po ng mga nanampalataya kay Jesus, sila lamang mga nagsuko ng buhay nila ang tatawaging anak ng Diyos. Pangalawa, hindi lamang po ito isang kalagayan na tinanggap natin mula sa Diyos. Ang pagiging anak po ng Diyos ay isang katungkulan na dapat nating gawin para sa Diyos. It is a duty we do for God. That's the second subpoint. This benefit of becoming sons of God is not just a status we receive from God. It is something we must do
for the interest of God and His kingdom. Ibig sabihin, silang mga tumanggap ng karapatan na maging anak ng Diyos, meron silang katungkulan na dapat gawin bilang anak ng Diyos. We become sons of God when we display the world that we are like God. So nagiging anak din pala tayo ng Diyos sa mundo pag pinapakilala natin na tayo ay anak ng Diyos dahil katulad tayo ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul dun sa Ephesians chapter 5 verse 1, kaya bilang mga minamahal na anak, tularan ninyo ang Diyos. So ibig sabihin, yung palang anak ng Diyos dapat katulad ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Magiging Diyos din tayo? Hindi. Nung sinabi ni Apostol Pablo na tularan ninyo ang Diyos, ibig sabihin, lumakad kayo ng katulad niya. Now we need to understand this to mean that we must bring peace into the world just like how God did it. Kasi may kinalaman sa pagiging tagapagpamayapa. So kung anak ka ng Diyos, isa sa katungkulan mo, dalhin mo ang kapayapaan sa mundo kung paanong dinala ng Diyos ang kapayapaan sa mundo na ito. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-initiate. He didn't just say, Shalom, be with us. Anong ginawa ng Diyos para matanggap natin ang kapayapaan? Pinadala niya ang kapayapaan. Sabi sa Ephesians chapter 2:14, Jesus is our peace. Si Jesucristo ang ating kapayapaan. Ano ibig sabihin nun? God gave His only Son so that we can have peace with Him and become His sons and daughters. Sa pamamagitan ni Jesucristo, naranasan natin yung kapayapaan sa Diyos. Sabi doon sa Colossians chapter 1 verse 20, at sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesucristo, ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Wala na pong ibang paraan para magkaroon ng kapayapaan ng sinamang tao sa mundo sa Diyos maliban kay Jesus. Si Jesus lang ang paraan para magkaroon ng kapayapaan. At alam niyo ang ginawa ni Jesus para makamit ang kapayapaan para sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, inalay ng Panginoon yung kanyang namatay siya para tayo mga kaaway ng Diyos magkaroon ng kapayapaan sa kanya. Kaya hindi ko naiintindihan yung mga tao na pinipilit na kaya niyang iligtas yung sarili niya. Ginawa ni Jesucristo ang paraan para magkaroon ng kapayapaan ang makasalanan sa Diyos, namatay siya at muling nabuhay. Pangalawa, hindi lang po tayo nagiging anak ng Diyos sapagkat lumalakad tayong katulad ng Diyos, nagiging tagapagdala ng mabuting balita. So dapat kasangkapan din po tayo para magdala ng totoong kapayapaan sa buong mundo sa pamamagitan ng mensaheng dala natin. Di po tayo katulad ng mga bulaang propeta sa panahon ni Ezekiel at ni Jeremiah. Alam niyo yung mga bulaang propeta sa panahon nila, sinasabi, kapayapaan, ngunit walang kapayapaan. Ibig sabihin, nangangaral sila ng kapayapaan, pero ang totoo, walang kapayapaan. Nananatiling galit ang Diyos sa Israel. Wala talagang kapayapaan sa pagitan nila. Niloloko lamang ng mga bulaang propeta ang mga Israelita. Pero alam natin, ang mensahe ng kapayapaan na dala natin ay mensaheng totoo. Bakit? Kapag tayo mismo nakaranas ng kapayapaan. Tayo mga nag-evangelize na mga hindi mananampalataya, naniniwala na itong mensahe na ito at itong mensahe na ito lamang ang makapagdadala ng kapayapaan sa kanila sapagkat naranasan muna natin. Na-experience muna natin yung peace with God. Kaya tayo naman ngayon na nakaranas ng peace with God ang instrumento ng Diyos para maging tagapagdala, tagapagpakalat ng mensahe ng Diyos sa buong mundo. Pinadala tayo ng Diyos para dalhin ang mensahe na ito ng pakikipagkasundo. Ang mensaheng dala natin ay mensahe ng pakikipagkasundo kung paanong pinagkasundo ng Diyos ang kanyang sarili sa mundo. Hindi po yung mundo na nakipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ang nakipagkasundo sa mundo. Magkaiba po yun. Ang Diyos ang nakipagkasundo sa mundo. Pakinggan yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:18-19a.
Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa makatuwid. Kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili. Kita mo? Kaya blessed are the peacemakers sapagkat yung mga peacemakers, sila yung mag-i-initiate. Sila yung magdadala ng peace. Sila yung magdadala ng mensahe ng kapayapaan. Sila yung mag-i-evangelize. Tayo yun. Ang church yun. Ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo yun. Kung papaanong ang Diyos nag-initiate para ipagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. Our duty is to simply and faithfully proclaim the gospel to all sinners, and God will take care of the rest. Hindi po tayo magliligtas. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanila. And finally, ito pong kapayapaan na ito na dapat dali natin sa mundo ay mayroon pong tinatawag na eschatological implication. Ano ibig sabihin nun? Kung matatandaan ninyo, lahat ng mga beatitude na diniscuss natin, may kinalaman dun sa end times. May kinalaman sa huling araw. Ibig sabihin, totoo siya ngayon at magiging totoo pa rin siya dun sa darating na panahon. The already and the not yet. Totoo siya ngayon, pero meron pa rin siyang katotohanan na kompleto at ganap pagdating ng huling panahon. Pakinggan yung sinabi sa Revelation 21 verse 27. Dinidescribe dito sa vision ni John yung new heavens and new earth. Tingnan niyo ang sabi doon. Anong klase ng new heaven and new earth meron pagdating ng Panginoong Jesucristo? Sabi diyan, at hindi makakapasok doon sa bagong langit at bagong lupa ang anumang bagay na marumi. O ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ano ibig sabihin yung verse na yan? Sa huling araw, sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, lilipulin niya ang lahat ng kanyang kaaway, kasama na sa tatapusin niya ang kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin sa new heavens and new earth, wala na pong kasalanan. Aalisin na po ng Diyos ang kasalanan. At dahil wala na pong kasalanan sa new heavens and new earth, the new heavens and new earth will be a land of not only righteousness, but of peace. Yun ang totoong peace. Kaya po walang peace sa mundo na to dahil may kasalanan sa mundo na ito. Pero sa bagong langit at bagong lupa na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, wala ng kasalanan. Therefore, there will be eternal peace. Walang hanggan na kapayapaan. At sila lamang po na mga anak ng Diyos, ang sabi diyan. Sila lamang na mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero ang makakapasok doon. Ang tanong ko sa inyo, kasama ba kayo dun sa mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Kasama ba kayo sa mga makakapasok sa bagong langit at sa bagong lupa? Kasi kung hindi kayo Christian, kung hindi kayo mananampalataya, hindi kayo kasama dun sa mga makakapasok sapagkat kasama kayo sa mga tinawag ditong mga bagay na marumi. Ay isang paraan lang para malinis tayo, di ba? Yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Will you be one of those sons of God who will enter the new heavens and new earth? Will you receive an eternal kind of peace that only God can give? Will you be one of those who will enjoy a new heaven and new earth with God's peace in it? Alam ko, gusto mo yan. Alam ko, gusto mo yung ganitong klase ng kapayapaan, yung kapayapaang permanente, yung kapayapaang pangkabuuan, yung kapayapaang panghabang buhay. Available yan. Pwedeng mapasayo. Kung kikilalanin mo na si Jesucristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng isang katulad mong makasalanan. Panalangin lang ang sinasabing sagot ng Biblia. Tumawag ka kay Kristo ngayon, sabihin mo, Panginoon, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Marumi ako. Pero gusto kong pumasok dun sa bagong langit at bagong lupa na walang kasalanan at puro kapayapaan. Iligtas mo ako dahil ako isang makasalanan. Gawin mo ngayon yan kung hindi ka pa Christian. At sabi,
mapapasama ka sa mga mapapalad dahil ikaw ay magiging tagapamayapa at tatawagin kang anak ng Diyos. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa inyong salita sa amin ngayong hapon. Salamat po sa mini-series na ito na ginawa namin patungkol sa mga mapapalad at ipinakita niyo po sa amin ang kalaliman ng inyong kabutihan at ang karangyaan ng inyong mga biyaya. Hindi po kayang ilarawan, kulang ang mga salita para makita namin ang sublimity of all of these benefits. Pero salamat po dahil sa aming ugnayan sa aming Panginoong Jesucristo, tinanggap namin ang mga benefits na ito. Yung tinutukoy po ng mga mapapala dito ay kami ng mga totoong mananampalataya. Kapagkat kami po ay binago ng Diyos, pinalitan ng aming pusong bato ng pusong laman at inilagay mo ang inyong espiritu sa aming puso. Kami po ngayon ay nakakaranas ng totoong kapayapaan na galing sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo ang kapayapaan na yun. Dalangin po namin itong naranasan namin ito at patuloy na nararanasan, maranasan din ng iba na kasama namin dito. Maaaring iba ay makakapanood ng video na ito. Sana po, abutin mo rin sila ng kapayapaan na yun at maranasan din nila ang makipagkasundo sa Diyos. At makamit ang pangako na dahil siya ay maging tagapamayapa, tatawagin siyang anak ng Diyos. Lahat ng tidalangin namin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. Tayo